foreclosed, bought back, cancelled, or subject to dasyon and pago, and has no MPL in arrears. Ang determination of loanable amount based on capacity to pay ay ginagamit lamang sa mga borrowers availing through developers under Window 2 program at sa mga borrowers under Window 1 na ang loanable amount ay more than 750,000 pesos. Pumunta naman tayo sa loan to collateral ratio. Dito papasok ang appraised value ng property. Ang Pag-ibig o accredited appraisers nito ang mag-appraise ng property. Narito po ang loan to collateral ratio ng Pag-ibig Housing Loan. Dito ay makikita natin na ang loan value o amount na maaaring ipautang sa borrowers under Window 1 ay mas mataas ng 10% for loans over 400,000. Ito ay sa kadahilanang ang Window 1 account ay may buyback guarantee from the developer o assurance of payments for at least 2 years from takeout. Para po mas maliwanag kung paano malalaman ang inyong loanable amount, narito ang isang halimbawa. Halimbawa, ang inyong actual need ay 1 million pesos based on the selling price of the seller or developer. Samantalang ang inyong net disposable income based on your payslip ay 17,300 pesos a month. Which means that based on NDI criterion, you are qualified to avail of a 900,000 peso loan for a 30-year term. Tignan naman natin ang loan to collateral ratio. If for example, ang property ay may appraised value na 1 million pesos, ang loan to collateral ratio nito ay 85%. Therefore, ang pwede ninyong ma-avail ay 850,000 pesos bilang loan amount. At dahil base sa loan to collateral ratio na kayo ay entitled to an 850,000 peso loan, ang inyong magiging approved loan value ay 850,000 pesos lamang. Even if based on your capacity to pay, ay pwede kayo sa 900,000 peso loan. Pag-ibig Fund will approve the lowest value of the said criteria. Gaano naman katagal ang loan term? In order to make our housing loan program more affordable to our members, Pag-ibig extended its loan term. Under this program, ang maximum loan repayment period ay hanggang 30 years. So how do we compute for the maximum term? The formula is 70 years minus the current age of the borrower. If the difference is more than 30 years, the borrower is qualified for the maximum term. Pumunta naman tayo sa loan purposes. Under developer accounts, maaari kayong makahiram para sa purchase of a fully developed lot or purchase of a residential house and lot or new condominium unit inclusive of a parking slot. Sa unang 2 taon ng inyong housing loan under developer account, ang titulo ng property na inyong inutang ay mananatili na nasa pangalan ng developer. Ito ang tinatawag na seasoning period kung saan oobserbahan ng Pag-ibig ang inyong monthly paying habit. Ang titulo ay ililipat sa pangalan ng borrower matapos ang seasoning period. How much is the interest rate under the Pag-ibig Abot Kamay Pabahay program? Pinagmamalaki po namin that under this program, we have the lowest interest rates in the market today. For loans up to 400,000 pesos, the interest rate is 6% per annum. For loans over 400,000 pesos up to 750,000 pesos, the rate is 7% per annum. For loans over 750,000 pesos to 1 million pesos, the rate is 8.5% per annum. For loans over 1 million pesos to 1.25 million pesos, the rate is 9.5% per annum. For loans over 1.25 million pesos to 2 million pesos, the rate is 10.5% per annum. And for loans over 2 million pesos to 3 million pesos, the rate is 11.5% per annum.
Maaaring magkaroon ng repricing o pagtaas ng interest rate para sa mga loans na over 400,000 pesos hanggang 3 million pesos pagkatapos ng 3 taon. Ito ay maaaring maganap kapag nagkaroon ng sharp increase sa market rates. Ngunit upang maprotektahan ang interes ng mga borrowers, ang pagtaas ay hanggang 2% lamang ng inyong original interest rate. Maaari din itong bumaba ulit matapos ang 3 taon kung magkakaroon ng decline sa market rate. Samantala, ang mga loans up to 400,000 pesos ay hindi na subject sa repricing dahil ito ay considered socialized housing. Naman ang magiging monthly amortization. Ang inyong monthly amortization ay base sa inyong loan amount at loan term, kasama sa inyong babayaran ang mga sumusunod na ayon sa mga sumusunod na application of priorities. Ang inyong additional contributions in excess of your regular contributions to Pag-ibig para sa mga nagpa-upgrade ng contributions, insurance premiums, interest, at loan principal. Narito po ang table of loan amortization based on principal and interest rates. Dapat bayaran ang monthly amortization sa nakatakdang due date. Ang due date ng inyong loan ay base sa release nito or takeout. Halimbawa, ang takeout date ng inyong housing loan ay July 15, ang inyong first amortization ay sa August 15, at ang mga susunod na monthly amortization ay due every 15th of the month. Sa mga pagkakataon na ang due date ay natapat sa non-working day o holiday, maaari pa kayo magbayad on the first working day after the holiday. Halimbawa, kung Sabado o Linggo tumapat ang inyong due date, pwede pa kayo magbayad ng Lunes. Kung sakaling lumampas kayo ng inyong pagbabayad sa inyong due date, ang inyong babayaran ay madaragdagan ng 1/20th of 1% of the amount due for every day of delay. Ito ang penalties for delayed payments. Kaya mahalaga na huwag kayong madelay o magpaliban sa inyong pagbabayad. Paano ang pagbabayad ng amortization? Ang monthly amortization ay maaaring through salary deduction. Ang borrower ay kailangang pumirma ng authority to deduct na may conformity ng employer. At ang employer naman ay kailangang pumirma ng collection servicing agreement with Pag-ibig Fund. Para sa kopya ng Collection Servicing Agreement, maaari kayong pumunta o magsadya sa Billing and Collection Department ng Pag-ibig Fund para sa NCR accounts or sa Pag-ibig Provincial Branch Office na malapit sa inyong lugar. Papirmahan ninyo ito sa authorized signatory ng inyong pinapasukang kumpanya. Kailangan din ninyong bigyan ng kopya ng authority to deduct ang inyong employer at ang Pag-ibig Fund. Kung kinakailangan, ay handang ipaliwanag ng Pag-ibig ang sistema ng Collection Servicing Agreement sa inyong employer. Nais naming ipaalam that in case your employer fails to remit or is late in remitting to Pag-ibig your amortization payment, ang employer ang mape-penalize and not the borrower as stated in the Collection Servicing Agreement. Kung ang bahay at lupa ay binili sa isang developer na may collection servicing agreement with Pag-ibig, ang inyong pagbabayad ay dapat na diretso sa developer. Kung wala naman, ay diretso sa Pag-ibig ang inyong pagbabayad. Maaari ding mag-issue ang borrower ng post-dated checks payable to Pag-ibig Fund. Tiyakin lang na may pondo ang mga checking i-issue pagdating ng due date, para kayo ay hindi ma-penalize ng bangko at hindi rin ma-penalize ang inyong housing loan account. Isa pang dapat ninyong malaman ay pwede kayong mag-advance payment in full or in part na walang prepayment penalties. At tulad ng nabanggit, maaari rin kayong mag-advance payment sa Pag-ibig at i-apply ito either as advance monthly amortization or advance to principal.
Kung ang intensyon ay i-apply ito as advance monthly amortization payment, ito ay dapat ipaalam at ipasulat sa resibo. Kung hindi, your advance payment will be automatically applied sa inyong principal. Maaari ding magbayad sa pamamagitan ng auto-debit arrangement with banks o iba pang paraan na maaaring ipatupad ng Pag-ibig. Para sa mga POP members na nasa abroad, maaari kayo magbayad alinman sa mga sumusunod na accredited remittance center ng Pag-ibig Fund sa ibang bansa. Nais po naming ipaalala na ang pondong ginagamit ng Pag-ibig sa pagpapautang ay nanggagaling sa contribution ng lahat ng miyembro ng Pag-ibig at sa mga amortizations. Ang ibig sabihin nito, ang hindi natin pagbabayad sa ating obligasyon ay maaaring makaapekto sa iba pang miyembro at hindi pagbabayad sa utang ay maaaring maging dahilan upang kayo ay ma-blacklist o mawala ng karapatan sa benepisyo bilang Pag-ibig Fund member. Ugaliin nating huwag mag-default sa pagbabayad ng ating monthly amortization. Maaaring i-consider na in default ang isang borrower kung siya ay hindi nakapagbayad ng kanyang amortization o membership contribution ng 3 sunod-sunod na buwan. Sa pagkakataong nagkaroon ng default ang borrower, magandang makipag-ugnayan kaagad siya sa kanyang Pag-ibig account officer nang sa gayon ay mabigyan ng advice kung paano maisasaayos ang kanyang housing loan account. Ang epekto ng hindi pagbabayad sa utang ay maaaring ang pag-buyback ng developer ng inyong housing loan via contract to sell under Window 1 account o ang pagkansela ng inyong